Ayan, para sa inyong buhay. Buhay na may katagumpayan at buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, ang ating pong title, kaya po tayo ay dapat na mayroong malasakit sa First Spiritual Law dahil sa ating title. Ito po yung ating title. Because if we don't, we will self-destruct. Ano po yun? Kapag daw po hindi natin ibinabahagi o hindi natin natatanggap ang unang spiritual law para sa atin, para daw tayong nagpapakamatay. Ganun po yun. At pagka raw po ito ay hindi natin na ibabahagi sa ibang tao, para natin silang tinutulungang mag-suicide. Ganun po yun. Ito po yung pinaka-mababaw na dahilan o yung ating topic ngayon na because if we don't, we will self-destruct. Ayan. Ayan po, mamaya po makikita ninyo kung ano ba yung, bakit ba ganito? Bakit ba ganito yung message natin? Ayan po, dako po tayo sa ating objective. Ayan, sa ating objective, dito nga lang po ako nahirapan po akong magtingala. Ayan, makita ng bawat isa ang kahalagahan ng pagbabahagi ng unang tuntunin at ang pagbabahagi nito sa iba. Ayan, ito po yung ating objective and meron po tayong introduction. Ayan, basahin nga po ninyo yung introduction natin. Ayan, meron po tayong example dito. Halimbawa po, sana ba yung example natin? Nawala. Ayan, halimbawa po, malalaglag ka sa kanal o kaya masasagasaan ka. Ano po yung gagawin mo? Iiwas. Ayan. So, sa karaniwang pong nararamdaman ng mga tao, pagka po gano'n ang sitwasyon, talagang hindi ka napupunta roon, hindi ka nadadaan doon, di po ba? Ayan. So, kasi po, sabi nga dito, ito po yung point ng ating message na matapos nating malaman, ito po yung pinaka-summary talaga ng ating series na matapos nating malaman na we don't deserve it. Ito po yung tinuro sa atin ni Ma'am Judy. And yung God has no favoritism. Sino po nagturo? Nakalimutan na. Si Brother Ezra. And yung pangatlo po ay ang deserve daw natin ay ang God's fury. Ito po ay tinuro ng ating Teacher A. Ayan. So matapos daw nating malaman yung mga tuntunin na ito, dahil nga makasalanan tayo, ano po yung gagawin natin? So dapat daw magkaroon talaga tayo ng takot. Takot na ano? Takot na gumawa ng kasalanan. Diba? Kasi po, mapapansin po ninyo sa karaniwang tao, wala po silang takot sa Diyos. Di po ba? Ang dami yung nating kilala, lalo na po yung mga nakikita natin, yung mga unbeliever, parang hindi sila natatakot sa Diyos, di po ba? Marami pong ganito. At yung Proverbs, yung ating key verse po, babalikan po natin mamaya. Tungo po tayo sa message. Medyo mahaba po yung ating message, pagtiyagaan po natin. Ang sabi po dito, this should scare us. Hirap po talaga mag-English eh. Ayan. So, sabi dito, yung series po natin ay dapat daw tayo ay magkaroon talaga ng takot. So, matapos nating marinig o mapakinggan yung mga messages natin, so dapat po tayo ay matakot na gumawa ng kasalanan. Kasi sinasabi po doon na wala pong paborito ang Panginoon. Kahit na ikaw ay pinakamaganda at pinakasikat, hindi ka paborito ng Panginoon. Amen? So, sa atin po, kung tayo po ay talagang normal na tao, di po ba? Tayo naman lahat normal, no? So, matatakot tayo pag may mga ganitong mga naririnig natin, Kasi po, takot po tayo mapunta ng impyerno. Di po ba? Sino ba yung hindi takot mapunta ng impyerno? Kasi po, kahit na po tayo ay Christian na, natatakot pa rin tayong mapunta ng impyerno. Di ba? Amen?
Ang sabi dito, basahin nga po natin. Tulungan niyo ako magbasa ng English. Ayan. Ay, hindi po sa key verse, yung next po. Yung kasunod po nung this should scare us. Ayan. Basahin po natin. Ayan. So sabi dito, sa lahat po ng mga naririnig natin, kasi sabi doon, hindi dahil sa mga tinuro sa atin sa ating mga disciples night o mga narinig natin sa mga preaching. Kaya yung sa mga video, di ba, na marami po tayong napapanood na preaching sa Facebook, di po ba? Yung mga narinig natin sa mga messages sa Disciples Night, sa Sunday Worship Service, di ba? Di ba? Meron itong mga ganito. Kaya kung talaga ron magkakaroon tayo ng takot sa Lord, kasi nga wala siyang favoritism. And dapat na matakot tayo sa impyerno, di po ba? Kasi ito yung kinatatakutan ng bawat isa sa atin, yung puot ng Diyos. Kapag talagang dumating sa atin yung puot ng Diyos at talagang tayo ay yung hindi tayo tumitigil ng kasalanan, talagang matakot tayo sa puot ng Diyos. Ayan. Sa next slide po, deep down we know He is right about us. Humanity left to itself becomes something terrible. Yan. Sabi dito, alam naman natin, 'di ba, sa kaloob-looban natin na tama naman si Lord, 'di ba? Kayang-kaya niya tayong dalhin sa impyerno kung tutuusin. Kasi nga makasalanan tayo, 'di ba? Deserve talaga natin yung hell. 'Di ba? Gusto ba ninyo 'yon? Kasi alam ba ninyo, kaya deserve natin yung hell kasi ito yung namana natin o yung dumaloy sa atin yung kasalanan ng ating mga ninunong si Adan at Eva. Kaya tayo nagkaroon ng kasalanan dahil po sila yung unang gumawa ng kasalanan at ito po ay parang namana ng mga next generation ni Eva at ni Adan. Ayan. Sabi po dito, but God's call isn't to live as stuck. Ano ba to? But God's call isn't to live as stuck in fear. He instead fear to be the doorway out. So, hindi naman gusto ng Lord na manatili tayo sa takot, di po ba? Kasi ang Diyos naman mabait naman talaga at gusto naman na huwag naman tayong mabuhay ng puro takot na laang, di ba? Kagaya po ng mga sinasabi ng ibang church, tayo daw ay nananakot. Kasi pagka tayo naghayo ay sasabihin na pagka hindi ka tumanggap sa Lord, merong impyerno, mapapahama ka. Pero ipo yun talaga. Yun po ay talagang salita ng Diyos na meron talagang impyerno. Pero sabi dito na huwag naman tayong manatiling sa takot dahil meron pong solusyon doon. Sabi doon, may solusyon sa takot at binigyan tayo ng daan palabas sa takot na yon. Amen? Di ba? Napakaganda noon. Binigyan, kahit na nakakatakot yung hell, pero merong daan para hindi po tayo manatili sa takot. Kasi hindi naman po goal ng Panginoon na lagi tayong takot. Laging takot na, baka mamatay ako, mapunta ako ng impyerno. Hindi po ba? Hindi po yun ang goal ng Panginoon. And sa next slide po, basahin nga po ninyo. Ayan. Ayan. Imaginein po natin, sabi dito na meron pong halimbawa dito. Halimbawa po, meron kang napuntahan na isang lugar na ang dilim. Parang isang kuweba na habang pumapasok ka doon sa kuweba na yon ay parang nararamdaman mo na ay ang init yata dito, di ba? Ang init dito sa napasukan ko, baka kaya ito ano kaya dito sa kuweba na to, baka bulkan na to, baka may mga asupre na to o kaya baka mamaya mahulog ako dito. So ano yung gagawin natin pag ganoon? Ba?
Pagka daw tayo ay mayroong takot, magkaroon tayo ng takot, aalis tayo sa lugar na yun. Diba? Hindi tayo yung parang nag-a-adventure ka na alam mo na mapapahama kay pupunta ka pa roon. At gusto mo talagang magpatiwakal pagka pupunta ka pa roon sa mainit na lugar na yon, di po ba? Amen. And sabi po dito na, saan na ba tayo? Ayan, sabi po dito, pagka daw po tayo ay nagkaroon ng takot, magigising tayo. Halimbawa po, nandoon kayo sa may gitna na ng mainit na lugar. Ay, naku, teka, baka ano ba to? Ano ba yung napuntahan ko? Makaalis na nga dito, baka mapahamak ako, tipo ba? Aalis po tayo doon sa lugar na yon. Kaya nga po sabi dito, ito po yung point ng ating message na kaya dapat nating i-share yung gospel. Di po ba? Kasi marami pong tao na hindi nila alam ang kanilang pupuntahan. Hindi nila alam na ang pupuntahan nila ay kapahamakan. Hindi nila alam na yung pupuntahan nila ay hindi sila magtatagumpay at hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po napakahalaga po ng pag-share ng gospel. Di ba? Ayan. Kaya po sabi po dito, ito po yung nagbibigay ng desire na umalis sila sa lugar na yon at hanapin ang escape na yon, ang salvation, at doon papasok si Jesus Christ na siya yung daan. So yun po yung pinakaano na makikita ng mga tao sa pag-share natin ng Word of God na pumapasok yun yung kaligtasan. Kapag nakita nila na mapapahamak sila at na-share natin yung mabuting balita na may daan. Huwag ka diyan dumaan. Dito ka dumaan kay Jesus para magkaroon ka ng kaligtasan. Amen po. Kaya po napakahalaga talaga na mag-share tayo ng gospel. Ayan. Ito po, basahin uli ninyo. Medyo mahaba. And remember, ayan. So sabi nga doon sa Romans 3:23, ano po yon? Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan. Wala pong magsasabi na, ay mabait naman ako. Sino magsasabi ng mabait siya? Tapos, ay pupunta ako sa langit, mabait naman ako eh. Narinig ko to kay Teacher A, mabait daw siya, pero masipag po yan. Ayan. So, hindi po masasabi ng isang tao na kahit siya ay hindi nananampalataya, mabait naman ako, hindi naman ako nagpumapatay ng tao, hindi naman ako nagnanakaw. Di po ba? Hindi doon nakukuha na mabait ka lang at ikaw ay pupunta sa langit. Kasi lahat po tayo ay nagkakasala. Ayan. Meron po tayong parang description dito na tayo daw na mga tao ay may kanya-kanyang CCTV. Meron tayong CCTV sa langit, meron tayong CCTV sa impyerno. Naniniwala po ba kayo? Lahat po ng ating ginagawa ay nakikita ng langit at ng impyerno ni Satanas. Oy, ayan, ganyan, mga ganyan. Ano yung ginagawa nito? Kaya nga sinasabi na kahit na mabait ka, pinakamabait ka sa balat ng lupa, nakikita ng langit at ng impyerno kung talagang nagsasabi ka ng totoo. Amen po. Halimbawa po, sinasabi ni si Teacher A na naman, mabait daw siya, di ba? Payag ka ba na yung kasaysayan ng buhay mo ay palabas sa TV na sasabihin mo, ay, pinakamabait po ako. Hindi po ako pupunta ng impyerno, di ba? Papayag ka ba, ma'am? Hindi. Ayan. So, hindi na po siya papayag. Kahit nasabi natin, tayo ang pinakamabait, meron tayong nagagawang kasalanan. Aminado po ba tayo doon?
Amen. So, madali po kasing magpakabait, ano, lalo sa church. Pero pag nasa labas po tayo at pagka tayo ay nag-iisa na, hindi po natin masasabi na pinakamabait tayo. Diba? Meron at meron tayong nagagawang kasalanan at ito po yung sinasabi na meron po tayong dapat gawin ay hindi natin ginagawa. At meron naman hindi dapat gawin ay nagagawa natin. Di po ba? Marami po tayong ganun, ano. Kompleto tayo sa balasik, pero yung S, dapat natin gawin yun, no. May kasalanan naman tayo, di ba? Kaya po, ang pinakamahalaga po doon sa balasik ay yung S daw. Sabi ng ating, kahit na raw, yung iba ay parang hindi mo masyadong nakagawa, pero yung S, yung pag-share the gospel, ay kailangan na nagagawa natin. Kasi ito po yung pinakamahalaga na dapat natin gawin kasi po yung mga tao ay dapat nating abutin. Amen po ba? Ayan. Sabi dito, balik po tayo sa ating key verse. Sabi dito, God uses fear like this. Sa ating key verse po, sa Proverbs 9:10 hanggang 12. Sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. If you are wise, your wisdom will reward you. If you are mocker, you alone will suffer. Ayan. Meron po ditong Tagalog, sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan at ang mga taon ng inyong buhay ay magsisidami. Kung ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili. At kung ikaw ay manlilibak, ikaw na mag-isa ang magpapasan. Ayan. Sabi dito, dahil po sa wisdom daw, ay hahaba ang araw natin dito sa lupa. Pag may fear daw tayo, magiging matalino po tayo. Magiging aware tayo sa mga buhay natin, di ba? At yung pagka may ginawa ka, hindi mo agad na gagawin yun, iisipin mo muna na ito ba'y tama? Ito ba'y maganda sa paningin ng Panginoon? Diba? Hindi yung pag naisip natin gagawin agad, di po ba? Ayan, magkakaroon po tayo ng choices na ginagawa natin. Amen? So dapat hindi na tayo gumagawa ng kasalanan at dapat ay sinusunod na natin si Lord. Ayan. Sabi dito, if you are wise, your wisdom will reward you. Ayan. Kapag ganoon daw ang ginagawa natin, hahaba ang ating buhay at magkakaroon pa tayo ng eternal life. Di po ba maganda yun, ano? Kaya dapat daw po ay maging wise tayo, piliin natin yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po? Pero po dito, sabi dito, pero kung mocker ka, halimbawa po, alam mo naman yung mga series natin, alam mo na hindi mo deserve yung love ng Lord, walang paborito si Lord, ang deserve natin ay ang puot ng Diyos, at nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, ano mangyayari sa'yo? Diba? Para ka nang nagsisuicide, para ka nang nagpapakamatay sa iyong sarili, at ikaw ay magdurusa sa iyong kasalanan. Amen? Sabi po dito sa ating kasunod, wisdom is not just knowing facts. Wisdom is knowing what to do with what you know. Sabi dito, ang tunay daw na marunong, alam niya yung gagawin niya. Di ba? Maganda talaga yung marunong, di ba? Kasi yung matalino daw, iba pala yung marunong kaysa matalino. Yung matalino kasi, yung may kaalaman ka. Pero yung marunong, ito yung nanggagaling sa Lord. Kapag ka ikaw ay may takot sa Diyos, bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Amen? Ayan. Sabi dito sa susunod natin,
And God uses the fear of Himself to snap us out of the bad dreams where we think we can live any way we want without consequences. Ayan. Kapag daw po tayo ay may fear sa Lord, magigising tayo sa masamang panaginip. Amen? Amen. Kasi kapag yung gusto lang natin yung ginagawa natin, merong consequence. Isipin po ninyo na lahat ng ginagawa natin ay may consequence. Kaya dapat ay magising tayo sa masamang panaginip na yon. Amen? Sabi dito, ang totoong buhay, lahat may consequence. Lahat ng ginagawa natin, lalo na yung pagsunod sa ating mga laman. Ito po yung mga weakness natin. Kahit na po tayo mga Kristiyano, kapag umandar po yung ating laman, di po ba? Minsan di natin napipigil yung ating laman. Paano ba pipigilin yung laman? Magkaroon po tayo ng takot sa Panginoon. At bibigyan tayo ng wisdom para mapigil natin yung nasa ng laman natin. Amen po ba? Ayan. Sabi dito, He gives us the wisdom we are missing. Wisdom not just to know what is right, but to live it and find His favor. Ayan. Kapag daw po tayo ay may fear of the Lord, kasi pagka meron tayong fear of the Lord, magkakaroon tayo ng wisdom nga. Kasi unlike po sa mga tao sa labas, di po ba? Yung mga taong di pa nakakakilala sa Lord, wala lang pong yun, di ba? Di na kasi sila alam yun eh. Kaya po mahalaga talaga na malaman nila yun, yung fear of the Lord, para magkaroon sila ng wisdom, para malaman nila kung ano ba yung talagang mabuti at masama at yun yung gagawin nila, yung mabuti lang. Amen po. Ayan. So ano ba yung wisdom na yon? Sabi dito, yung wisdom na alam natin, yung mabuti at masama at maisa sa buhay natin ito. At makikita natin yung favor ni Lord. Na hindi yung puot ng Diyos, lagi ang natatakot tayo sa puot ng Diyos, ano? Pero kapag may wisdom tayo, makikita natin na malinaw yung favor ng Panginoon sa atin. Amen. Ay, nawala. Nawala po. Teka. Ang haba kasi. Ayan. Sabi po dito, sa next slide, especially now, when God's patience with humanity is not going to last forever. Ayan. Napapansin niyo ngayon, sa mga panahon natin, na yun daw pasensya ng Diyos ay hindi na magtatagal. Di po ba? Ang dami na pong nangyayari kasi babalik na po si Lord, kaya dapat na marunong tayo. At hindi na pwede yung gusto lang natin gawin, yun ang gagawin natin, di po ba? Babalik na po si Lord, kaya po marami ng nangyayaring mga hindi maganda. At nauubos na raw yung pasensya ng ating Panginoon sa tao. Ang sabi dito sa ating next slide, you can even feel it in the world. People everywhere sense the end of coming, whether they blame it on climate change, war, or other disaster. Ayan. So sabi dito, yung pagbabalik daw ng Panginoon ay ramdam na. Di ba ba? Hindi ba ninyo ramdam? O easy-easy lang kayo? Ang dami na pong nangyayari, di po? Hindi na normal yung nangyayari sa mundo. At minsan, ang sabi nila, ay ano lang yan, dahil lang sa climate change yan. Dahil merong may mga lindo lang. May mga mga disaster lang. Talagang natural lang yan, di po ba? Sabi. Pero kung nagbabasa po tayo ng Bible, lahat po ng sinabi na yan,
yung mga digmaan, yung mga malalakas na lindol, ito po yung mga sign na talagang babalik na si Lord. Di po ba? Kaya nga sabi po dito na magkaroon talaga tayo ng takot sa ating Panginoong Diyos. Kahit naman po yung mga unbeliever kahit na sabihin, wala silang kinalaman sa mga gospel na yan, pero alam nila na nararamdaman nila yung mga tanda. Mga natatakot din sila, di ba? And yung pagkatakot nila, tayo yung tutulong sa kanila upang maibsan yung takot nila. Amen? Ayan. Sabi dito na, ayan nga po, maraming mga nangyayari. And ito po yung talagang totoo, na malapit na yung ending. Dahil nga naubos na raw yung pasensya ng Diyos. Sabi dito, why care? Because to not care is to choose self-destruct. It's really that simple. Yan. So bakit ba tayo dapat magkaroon ng pakialam? Amen. Kaya kung makakaramdam po raw tayo ng takot sa Lord, dapat na maging wise tayo at gawin natin talaga yung tama. Diba? Kasi kapag hindi natin nagawa yung tama, para na rin nating pinatay yung sarili natin. Amen po. So, sabi dito, ito'y sinabi ni Pastora nung Sunday, kung naalala niyo. Sabi dito, hindi daw ang Diyos ang nagpapadala sa atin sa impyerno. Pero tayo ang nagdidesisyon na pumunta sa impyerno. Para daw tayong nag-suicide. Diba? Kasi choice natin yun Madami tayong mga nahahayuan, pero parang sa loob nila, choice nila yun. Diba? Basta't magawa natin yung ating tungkulin na mapag-share sila, makita nila yung totoo, diba? Bahala ng Diyos sa kanila, diba? Yung kumbaga ginawa natin yung part natin, at minsan, kailangan nating tiyagain sila. Minsan sa una, hindi sila tumatanggap Pero sa bandang huli, sa pagtitiyagaan natin, meron at merong magiging bunga yung ating paghahayos sa kanila. Amen. Sa ating application, magkaroon ng takot at karunungan. Ayan. Sabi dito, kapag narinig daw natin yung mga mensahe na babalik na talaga si Lord, tapos magkakaroon talaga tayo ng takot. Kasi nga, yung takot na yon ay hindi naman talaga gusto ng Lord. Di po ba? At dapat na hindi natin hinahayaan lagi yung takot sa puso natin. Kasi natatakot ka nga, tapos babalik ka na naman sa dati, gagawa ka na naman ng hindi maganda. Di ba? So kapag daw tayo ay nagkaroon ng fear of the Lord, hindi na tayo gagawa ng kasalanan sa paningin ng Panginoon. Amen? Ayan, dapat na maging wise at i-apply natin yung fear sa buhay natin. Ayan. So lahat po ng mga naririnig nating mga message sa ating Sunday worship service, sa Disciples Night, sa Day 1, maging sa Ministry Insight natin, maging sa pagdi-devotion natin. At talagang isa puso natin yun. Talagang pagbulay-bulayan natin yung salita ng Diyos at ilagay natin sa puso't isipan natin at i-apply natin sa buhay natin. Di po ba? Amen. Hindi kasi po karaniwan, mamaya po pagka lumabas po tayo pag tinanong kayo, ano ba yung message? Nakalimutan ko. Di po ba? Kasi pinapasok natin sa isang tenga tapos lumabas agad sa isang tenga. So dapat po ay talagang isinasa puso natin. Kaya maganda po yung mga nagsusulat Halimbawa po, kung nakakalimutan, kagaya po namin, mga may edad na kami, maganda po yung nagsusulat. Pagka nakalimutan mo, ibabalikan mo, ito nga pala yung message. Di po ba? Kailang po tayo nakaasa na po sa PowerPoint sa mga natin yung pinopost ng ating production. Huwag kayang mag-post ng production. Ano kaya mangyayari sa atin? Wala na tayong babalikan. Di po ba? So dapat po ay nasa sa puso natin ang mga pinapag-aralan natin. Huwag tayong maging tengang tapayan. Yan.
Sa number 2, ipahayag ang unang tuntunin sa 3C para magkaroon din sila ng takot sa Diyos at karunungan. Ayan. Pagka po nagkaroon ng fear of the Lord, ang ating mga tinuturuan sa 3C ay hindi sila talaga mapapahamak. Kung tinanggap po nila talaga yung mga yung gospel natin, yung first spiritual law, hindi sila mapapahamak. Pero kapag hindi nila tinanggap yon, mapapahamak talaga sila. Kaya po, mahalaga talaga na maging malinaw sa atin yung pagsishare ng gospel. Kasi po, yung pagsishare natin, hindi po yun nakukuha sa mundo. Hindi po natin yun makukuha sa sarili natin. Sa Diyos lamang po nanggagaling ang kaligtasan. Yung buhay po na may katagumpayan, buhay na walang hanggan, hindi natin yun maa-achieve sa sarili lang natin. Di po ba? At iyon ay dapat nating kuhanin kay Lord. Kung hindi po natin iyon kukuhanin, ano po mangyayari sa atin? Para daw tayong nagsusuicide. At kung hindi natin ito matatanggap, ano mangyayari sa atin? Tayo ay mapapahamak. Amen? Pagka tayo ay hindi nagkakaroon ng buhay na may katagumpayan, ano mangyayari sa buhay natin at sa mga tao? Buhay na puro hirap at pagdurusa. So, dapat nasishare natin iyon sa ibang tao. And sa consolidation, sabi rito, pag nag-share tayo ng balasik lesson, dapat nauunawaan nila yung mabuti, no? Hindi yung dapat na, nagsishare ka lang, tapos nakatunga nga yung sinesharean mo. Pag tinanong mo, wala namang naintindihan. So, dapat naintindihan nila yon, di po ba? Lalo yung mga bago, kasi po, mapapahamak din sila pag hindi nila naintindihan yung mga bagay na pang-spiritual. And sa ating core group, ayan, dapat yung ating mga core group ay nagdi-disciple. Kasi po, pag sila ay hindi nagdi-disciple, meron silang consequence na haharapin. Amen? Kasi po, yung core group ay, reaching the lost. Kapag hindi natin naturuan yung ating mga members na maghayo, matanda na silang Kristiyano, hindi pa marunong maghayo, ano mangyayari doon? Magkakasya na lang sila sa sheep. Magano na lang, hindi na naging deer. Hindi na umunlad. Parang sa eskwelahan, naging grade 1. Hindi na naging grade 2. Kaya dapat yung mga member natin, turuan nating mag-disciple at mag-share the gospel. Pag nag-share the gospel, yung hindi maintindihan yung sinasabi, siya lang nakakarinig. 5 taon ng Kristiyano, hindi pa marunong mag-4SL. Di ba? So, dapat na maturuan natin yung mga members natin na malinaw na makabisa nila talaga yung 4 na tuntuning spiritual lang naman. Di po ba? Talagang ma-memorize na yon. Kasi po, pagka hindi natin ginawa yun, may consequence tayong haharapin. Amen? Ayan po. At sa ating conclusion, kaya nating mapili lagi ang tama, kaya nating magkaroon ng wisdom, kaya nating mapili ang fear of the Lord, kaya nating ma-maintain na may ganoong tayo through Jesus Christ dahil sa kamatayan niya sa cross. Hindi lang para sa salvation, kundi maingatan tayo sa daang tinatahak natin sa gusto ni Lord. Yun lamang po at maraming salamat. Praise God. Ayan. Sino po dito malinaw yung mensahe sa kanya? Wow, praise God. Ako kasi kailangan ko ng summary, kaya gumawa ko ng summary para sa sarili ko. Sino ang gustong i-share yung summary? Ayaw nyo na? Worship na tayo? Hindi nga, sino kailangan ng summary ng topic ni Mami Be? Amen. Okay. So ano po ulit yung topic natin? Why should we care about first spiritual law? Tingnan nyo kayo. Akala ko ba naiintindihan ninyo? Abe pala naman. Ayan. Pero alam nyo, napakaganda ng topic ni Mami Be and para sa akin, isa to sa gusto kong tandaan, isulat sa heart ko. Yun nga. So bakit daw tayo dapat mag-care sa first spiritual law, which is yung first law?
Ano po yung first law? Ayan, bakit daw tayo dapat may pakialam dyan? Kasi sabi doon sa topic ni Mami Be, if we don't, kung wala tayong pakialam doon, we will self-destruct. So meaning, kung hindi mo na-receive yung 4SL or yung love ni Lord at yung maganda niyang plano sa'yo, at hindi mo yun naibahagi sa iba, ikaw magsa-self-destruct ka. At sila, hindi mo sila mapipigilang mag-self-destruct. Pag wala po tayo nung love at plan ni Lord sa atin, automatic tayo po ay self-destruction na unawaan. So kaya pala dapat natin siyang sinishare. At ano po yung self-destruction na yun? Kasi di ba pag wala kang love ni Lord, pag wala kang, di mo alam yung plano niya sa'yo, kung ano-ano gagawin mo sa buhay mo, tama ba? Umiinom-inom ka, tapos anong mangyayari sa'yo? Sakit yung atay mo, tapos magkakaroon ka ng sasakit ka, tegi ka, self-destruction yun, tama ba? Ano pa ba yun? Nakikipagrelasyon ka sa iba-ibang kapwa, sa iba't ibang babae, lalaki, nawawala ka sa plano ng Diyos, napapariwara ang buhay natin. Self-destruction yun, tama ba? Bukod doon, yung ultimate self-destruction na sinasabi ni Mami Be ay yung impyerno. Diba? At kung tayo hindi natin yung natanggap at hindi natin yung shinare sa iba, sila din ganun. Hindi sila titigil uminom. Hindi nila natama yung buhay nila. Nagigets niyo po? Kaya sila din, patuloy na dinedestruct yung sarili nila. Kaya pansinin niyo, pag nag-share ka, tapos sila totoong tumanggap, yung buhay niya nababago. Nililigtas mo sila sa pagkasira. Nagigets po natin. Amen. And sabi dito, pagka nalaman natin masi-self-destruct tayo, syempre, alam mo mamamatay ka, alam mo may mangyayaring masama sa'yo, ano gagawin mo? Pipigilan, tama. Ano pa? Iiwas, hindi mo yung nahayaang mangyari sa'yo. Tama, yun yung sabi ni Mami Be. At paano natin yun gagawin? Paano tayo iiwas? Paano tayo hindi mag-self-destruct? Ito po yung topic natin. Sabi dito, para nalalaman yung dapat nating gawin, magkakaroon tayo ng fear of the Lord. Ayan, yun na siya. So para tayo po ay hindi mag-self-destruct, ano po ang susi? Ulit, paano po sila hindi magkakaroon ng self-destruction yung mga share natin? Dapat silang magkaroon ng fear of the Lord. Paano sila magkakaroon ng fear of the Lord? Very good. Share natin sa kanila yung gospel. Ano pa? Lagi nating alalahanin yung mga messages natin sa church. Amen? Kasi tamang tamang tumanggap ka na ng 4SL eh. Pero minsan nakakalimutan mo, hindi pa siya nakasulat sa heart mo or hindi pa siya gano'n kalalim sa'yo. Kaya yung mga messages natin ng Sunday service, ng Disciples Night, ng HSP, wala na pala nun. Sorry. Ano ba gawin natin? Ng Insight, ganyan. Yung devotion natin, yun din po ay nagbibigay sa atin ng fear of the Lord. Amen. Diba? Naintindihan niyo po? At pag may fear of the Lord tayo, ano daw yung meron tayo? Sabi ko, akala ko ba? Ayun, wisdom. Yung isa lang nagsabi, yung isa sumasagot. Okay, ano daw po meron tayo kapag meron tayong fear of the Lord? Wisdom. Ano po yung wisdom? Galing. Ano po yung karunungan? Nagmumula sa Diyos. Paano masasabing may karunungan ka? Ano po? Alam mo yung tama at mali? Medyo. Ano po? Paano nyo malalaman kung may wisdom tayo? Masasabi po natin na tayo po ay may wisdom kapag ginagawa natin kung ano yung alam natin. Pero kung yung alam lang natin, hindi yun masasabing wisdom. Knowledge lang yun. Ibig sabihin, kapag po kasi nagkaroon tayo ng fear of the Lord, paliwanag ko maigi, no, para mas maunawaan natin. Kapag kasi nagkaroon ka ng fear of the Lord, natakot ka na kapag pala nagkasala ka, mapupunta ka sa impyerno. So, ibig sabihin, yung wisdom na pag pala nagkasala ako, mapupunta ako sa impyerno. Yung knowledge pala, yung knowledge yun. Pagka ikaw ay hindi nagkasala, ang tawag doon, may wisdom ka na. Kasi, tumugon ka na dun sa knowledge mo na pag pala ako ay hindi nagkasala, pag pala ako nagkasala, mapupunta ako sa impyerno. So ngayon, anong gagawin mo? Hindi ka magkakasala. Yun na yung wisdom. Naintindihan po natin? And tayo po as Christians, kailangan na natin talagang mabuhay with wisdom. And yun yung gusto nating ibahagi sa kanila. Magkaroon din sila ng buhay na may wisdom. Sila ay meron ng pagsunod sa alam nilang tama
sa pagsunod sa salita ng Diyos. Amen po. Kasi yun nga, yun yung magliligtas sa kanila sa self-destruction. At ang malungkot, alam nyo po, kahit marami kang knowledge, kahit kabisado mo yung 4SL, kabisado mo yung Bible, pero hindi mo siya ina-apply, wala kang wisdom, at hindi mo sila tinutulungang i-apply yung alam nila, babalik po tayo sa self-destruction. Babalik ka sa kailangan mo na naman ng tagapagligtas. Babalik ka sa mamamatay ka na naman. Naintindihan niyo po? Kaya napakahalaga pala ng 4SL kasi ito yung nagpapaunawa sa atin ng mga dapat nating malaman at yun nga yung Bible at kapag nalaman natin yun, doon lang tayo makapamuhay ng tama eh. Amen? Amen po. And yun, sabi ni Mami Be kanina, ang patience daw ni Lord ay maiksi na. Kaya hindi na pwedeng paikot-ikot tayo. Kasi ang problema sa atin ngayon save, alam yung 4SL, ngayon okay, magkakasala. Sige, makakabalik naman ako eh. Alam niyo yun, ulit-ulit, ikot-ikot. Ngayon hindi na yun pwedeng itolerate. Kasi baka mamaya pag-ikot mo, di ka na makaikot. Dumating na pala si Lord. Di ka na makaikot kasi nandyan na pala yung judgment. Naintindihan po natin. Kaya sana seryosohin natin to yung mamuhay ka with wisdom. Sabihin mo sa katabi mo, huy, mamuhay ka with wisdom. At mag-share ka sa iba. Amen po. Kasi yun nga, sila din, pwede din sila maubusan ng oras. Hindi lang yung pagdating ni Lord, diba? Pero pati yung pagkamatay ng bawat isa sa atin. Diba? Alam naman natin yun na ang buhay, meron akong bagong natutunan. Hindi na lang buhay ay maiksi. Ang oras ay mabilis. Nagulat ako nung magtuturo ako nung Sunday. Dumaan na pala yung 2 buwan. Feeling ko kakaturo ko lang tapos 2 buwan na pala yung lumipas. Kasi alam niyo po, pag nakita niyo ako ulit, 2 buwan na po lumipas nun. Pag nag-preach ako, totoo. Kasi salitan kami ni Pastor Jay Imagine niyo yun, ganun kabilis yung panahon. Tapos tayo, bukas na lang, saka na lang, pagka medyo okay na ako, pagkakaya ko na yung weakness ko, nagigets niyo po? So dapat ngayon na talaga tayong mabuhay with wisdom, hindi mo na itolerate yung sarili mo sa kasalanan, sa kahinaan. Ngayon ka na rin magseryosyong mag-share the gospel. Amen po. Kahit hindi mo pa ganun kabisado, nabibless ako dito, kala Mika, ayan, kala Jane, makikita ko yun sa Balasik. Share the gospel, ayan sila. Sino pa sila? Kuya Benan, mga nag-share the gospel, mga bago nating kasamahan. Nakaka-bless kasi alam niyo yun, hindi naman talaga siya palaliman at paramihan ng alam sa Bible. Pero ito ay nasa action. Kung ikaw ba ay sumusunod, kumikilos, nag-share the gospel. Meron dito maraming ang alam. Di ba lumalabas? Kabisado ng 4SL, tamad naman. Hindi naman di ba lumalabas? Maraming alam sa Bible. Alam ko na yan. Di mo nag-share sa iba. Alam niyo po, kapati kayo pagka hindi talaga sumusunod tayo sa Balasik. Self-destruction yun hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Amen po. So sino po dito na-encourage mamuhay para sa sarili niya nang siya ay may wisdom? Magkaroon po tayo ng fear of the Lord. Huwag mong hayaan na mawala yun sa'yo. Amen po. And sa iba, tulungan natin sila, magkaroon din sila ng fear of the Lord. Kasi diba, tayo din, yung buhay natin dapat pa-self-destruct talaga Pero may nag-share sa atin kaya maayos yung buhay natin ngayon Tama ba? And I pray na makita din nyo yun sa mga kamag-anak natin, sa mga friends natin. Na sila din, kung hindi maganda ilagay nila ngayon, hindi po pera ang solusyon. No? Pero yung gospel, i-share natin sa kanila para maayos yung buhay nila. At ultimately, maligtas sila sa kapahamakan ng impyerno. Amen po? Amen. Sige po, pwede po tayong tumayong lahat at tayo po yung manalangin. Sige po, magpe-pray na lang po tayo. Sige po, tayo po pumikit lahat. Hallelujah, Lord. Sige po, pwede ba tayong lumapit sa Lord personally? And kung ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi ka naglalakad with wisdom, yung naglalakad ka with your own understanding lang, yung kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung gusto mong sabihin, kung ano yung plano mo, kung alam mong ikaw yun, pwede po tayong manghingi ng sorry kay Lord right now. Pwede po tayong mag-repent na, Lord, sorry po, hindi na po pala ako nakakalakad with wisdom.
Sorry Lord, wala na pala akong takot sa'yo. Masyado na akong familiar sa'yo Lord. Sorry po. Especially sa mga luma. Baka masyado na tayong familiar sa Lord na nawawala na yung reverential fear natin sa Kanya. Ito yung time na mag-repent tayo. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy niyo po kaming patawarin sa amin pong mga pagmamagaling, sa amin pong lilid ng aming buhay ng sarili lang namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Sige po, bukan niyo po yung bibig niyo. Pray po kayo. Kung talaga pong gusto niyo magkaroon ng wisdom and fear of the Lord. Seryoso po si Lord sa bagay na to. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, na dinidinig niyo po ang aming mga panalangin. At salamat, Lord, kasi sa oras na to, nararanasan pa namin yung patience mo, God. Salamat ngayon kasi may chance pa kami. Salamat ngayon, Lord, kasi hindi pa kami distracted, oh God. Mayroon pa kaming chance na makalakad talaga with wisdom at makalakad talaga para sa'yo. Sa oras na to, God, I pray dun sa mga tao po talagang nagsusuko ng buhay nila sa'yo, God. Lord, help them to live daily, oh God, na ikaw po yung naglilid sa kanila in Jesus' name. Lord, I pray na every knowledge na nakukuha nila sa kanilang devotion, sa mga messages dito po sa church, oh God, kahit mga simpleng messages, oh Lord, help them, oh God, na i-apply po ito, Panginoon. Paalala niyo po ito sa kanila palagi, oh Holy Spirit, in Jesus' name. And I pray, Lord, na kapag ka naalala po nila ito, magkaroon sila ng courage and boldness to obey it, oh God. In Jesus' name, Lord, help them to deny themselves, oh Lord. Help them to deny their own flesh, oh God, their own desires, oh Lord, in Jesus' name, and obey your words, oh Lord, in Jesus' name. Kahit mahirap yung pinapa-obey mo sa kanila, oh God, I pray na magkaroon sila ng lakas ng loob, oh God, to step, Panginoon, in obedience, oh God, sa inyo pong mga salita in Jesus' name. At makita nila, Lord, maranasan nila, Panginoon, yung buhay na naganap at kasiya-siya na plinano mo, oh God. Yung sinabi mong buhay na matagumpay dito sa lupa, Panginoon. Sinabi mo yun sa first spiritual, oh God. Maranasan po nila yun, oh God. In Jesus' name, as they walk with wisdom, oh Lord, and with fear, oh Lord, in Jesus' name. Lord, I pray na hindi po kami maging sobrang familiar sa'yo kahit gaano kami tumagal, Panginoon, sa paghihintay sa'yo. Lagi kami magkaroon ng banal na takot sa'yo, oh God, in Jesus' name. Hindi lang kami matakot sa wala na kaming pera, wala na kaming pangkain, Panginoon, pero higit sa lahat, matakot kami sa Diyos na kayang magtapon ng aming kaluluwa sa impyerno, Panginoon. In Jesus' name, at mamuhay kami araw-araw na dala yung takot na ito, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Binibless ko po yung bawat sa kanila, oh God, and I pray na hindi lang kami maging concerned sa sarili naming salvation, pero palabasin mo kami, Panginoon. In Jesus' name, ipaalala mo sa amin na meron ding mga taong nagsa-self-destruct, Panginoon. May mga tao right now, Lord God, na nangangailangan sa'yo, Panginoon, nangangailangan ng kaligtasan, kailangan ng escape, oh God, and yung gospel, yung kailangan nila, Panginoon. And gamitin nyo, Lord, yung bawat isa sa amin to reach them, oh God, in Jesus' name, para sila din po ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya in Jesus' name. This week, oh Lord, I pray na lahat ng nakakarinig at nakarinig ng mensaheng ito ay lalabas, Panginoon. In Jesus' name, at makakapag-share po ng gospel in Jesus' name. Lord, alisin mo sa kanila yung fear ng rejection, fear of failure, Panginoon, in Jesus' name. Pero ipakita mo sa kanila na sila ay gagamitin mo. They are anointed and they are chosen, Panginoon, para po sila ay magliwanag sa mga taong ito in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Nagkiklaim ako na maraming magta-testimony next week dahil maraming makaka-receive ng gospel mo, Panginoon, sa ligong ito through the lives of these people in Jesus' name. Salamat, Panginoon, at higit sa lahat, yung pangalan niyo po yung maluwalhati namin, yung pangalan niyo po yung maitaas namin, Panginoon. And Lord, help us to fix our eyes on you, Jesus Christ, the author and the finisher of our faith, O Lord. Makita namin palagi yung eternal thing, O Lord. Katulad po ng sabi dun sa message namin na nakita ni Paul, ikaw, Jesus Christ, na naghihintay sa langit, our inheritance, Panginoon, na sa kabila ng hirap dito sa mundo, personal man, pati yung pagsunod sa iyo, Panginoon, magpapatuloy kami dahil naghihintay ka sa amin. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Ayun, alam niyo po na sa mga totoo talagang nag-pray
si Lord ay ready na samahan kayo in everything that you do. So, kahit mahirap mamuhay dito sa lupa, may kasama kayo. Yan lang. Sige po, tayo po maupo muna. Tapos mag-group po tayo sa 3. Ayan, hanap po tayo ng 3 persons. Sa mga nasa online, God bless po. Tama po ba, online?